Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Government employee na nanakit ng kapwa motorista nilatagan ng show cause order ng LTO. Pasahero na nagparaya ng upuan sa isang bata sa MRT. Inagawan umano ng pwesto ng kapwa pasahero. Estonian vlogger inaresto at ipade-deport ng Bureau of Immigration dahil sa pangaharas ng mga Pinoy. Higit 40 katao patay sa salpukan ng dalawang high-speed train sa Spain. Viral video ni Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo na hinagisan ng tela sa gitna ng isang parada, kinaaliwan. At Dennis Trillion na meet ang rapper-singer na si Anderson .Paak habang nagbabakasyon sa Amerika. Iba't ibang mga nagba-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong person ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show na kahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, viral ngayon sa social media ang umano'y pananakit ng isang government employee sa nakaalitan nitong motorista. Agad naman itong hinaina ng show cause order ng Land Transportation Office o LTO upang pagpaliwanagin. Ang naging kaganapan, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Ba't ka nagagalit? Subukan mo kuya, tingnan mo. Nagtatrabaho ka sa gobyerno. Kahit na! Tarantado ka! Kayo na itong mali, kayo pa nagagalit. Ikaw mali! Hoy kuya! Nag-aain ang Land Transportation Office o LTO ng show cause order laban sa lalaki makikita sa video na isa palang government employee na nakuha ng nanakit ang kapwa motorista. Ang lalaki ay sakay ng Toyota Innova na tumigil sa gitna ng kalsada upang kumprontahin ang nakaalitan nitong e-bike rider. Kuha sa video ang kanilang sagutan hanggang sa masuntok na lalaki ang badang tagiliran ng e-bike rider. Hindi na ito nasundan pero tuloy pa rin ang kanilang pagtatalo hanggang sa bumalik na ng sakyanan ng naturang government employee. Dahil dito pinatatawag ng LTO ang naturang driver sa Intelligence and Investigation Division sa Quezon City upang magpaliwanag kung bakit hindi dapat ito kasuhan ng administratibo. Kabilang din dito pagpapaliwanag kung bakit hindi dapat mapaso ang kanyang lisensya dahil sa maaaring paglabag nito sa Republic Act No. 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Isa sa gawa naman ng pagdinig sa January 27 at kung hindi man ito dumalo ay usad ang kaso ng hindi madidinig ang kanyang panig. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, sa masalimuot na estado ng ating pampublikong transportasyon, hindi may iwasang mag-init ang ulo ng ilan sa atin habang bumabiyahe. Gaya ng ating susunod na kwento, kung saan isang lalaki ang inirereklamo dahil umano sa kawalan ng konsiderasyon sa isang pasahero na nagmagandang loob at nagparaya ng kanyang upuan para sa isang bata. Sino nga ba ang nasa katwiran sa kasong ito? Panoorin ang controversial na Facebook Live sa report na ito. Patience is key. Ika nga nila, kapag babiyahe, hindi pwedeng makalimutang magbaon ng mahaba-habang pasensya. At tila yan ngang nakalimutan ng dalawang pasahero na nasangkot sa uma at ikabong komprontasyon sa loob ng tren ng MRT3. Huwag na magsigawan. Sino ka? Kuya, uusog lang kayo kasi may bata. Bakit ka lang mo ikaw lang may malasakit? Raulo! Uusog lang po kayo, hindi naman kayo inaano. Pakailan ko ba sa Pakailan ko yun sa'yo! Hindi mo nakita mabigat yan. Sa Facebook Live video nakuha ng netizen na si Shana Gomez, isang araw bago ang bisperas ng bagong taon, makikitang uploader na nakikipagtalo sa isang lalaki na nakaupo, bitbit ang kanyang backpack at maleta.
Nag-ugat ang kanilang pagtatalo nang iparaya ni Shana ang kanyang upuan sa isang bata. Ang pasahero umusod sa pwesto ng babae at nakipagmatigasan umano sa kabila ng pakiusap ng uploader na umusod ng bahagya para makaupo siyang muli. Dito na siya pinagsisigawan ng lalaki. Sira ulo ka. Ikaw yung sira ulo. Hindi mo nakikita ka lang magang yan. Kailan ko sa dala mo? Wala rin ako pakialam sa'yo. Gayunman, makikita sa video ang bakanting espasyo sana sa tabi ng inirereklamong pasahero. Ngunit naharangan ng kanyang maleta kaya't hindi na ito maupuan. Bago pa man ng Facebook Live, sinabi raw nito na sa kabila na lang maupo ang bata. Depensa naman ng uploader. Kaya nga raw nito pinaupo ang bata dahil nahihirapan itong bumalanse. At hindi naman daw niya pinapalis ang lalaki. Ayan. Tigil yun ako. May mga tao nakakahiga, oh. Makapal yung mukha nito eh. Ikaw yun, kuya. Ikaw yun. Ikaw yun, Sira ulo kuya. ka. Ikaw yung sira ulo. Pasko, magbabagong taon, hindi kayo respeto na lang ho sa mga... May respeto na lang ho sa mga nakasakay din. Isang pasahero naman ang madidinig na sinubukang umawat sa sigawan ni Shana at ng lalaking pasahero. Hati naman ang opinyon ng mga netizen sa nangyaring komprontasyon. Para kay Christine, wala na sanang naging problema kung pinairal na lamang ng lalaki ang konsiderasyon at pag-unawa. Ayon naman kay Rudy, nasa pampublikong sasakyan ng uploader at hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede nilang sabihin na sila ay sinasamantala. Para naman kay Jasmine, si Shana na lang daw sanang nagbigay ng konsiderasyon lalo't malinaw naman na mabigat ang maletang dala ng lalaki. Kung tutuusin nga raw, ang uploader pa ang posibleng nalagay sa mali ng videohan nitong lalaki ng walang pahintulot. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, isa na namang foreigner ang nakatakdang ipa-deport ng Bureau of Immigration o BI dahil sa kasong muling panghaharas ng mga Pinoy. Ang Estonian vlogger kasi ginawang katatawanan ng mga Pinoy sa kanyang vlog at ginagamit pa bilang clickbaits. Ang buong kwento tutukan sa report ni Rovic Manuel. Matapos na mapadeport ang Russian vlogger na si Vitaly Zdorvetsky kamakailan, isa na namang foreign vlogger ang inaresto ng otoridad dahil sa tila Vitaly style nito na content. Sa kanya kasing YouTube channel na Pro-Life Traveler, may mga pambabastos at hindi katanggap-tanggap na remarks sa mga Pinoy. Kinilala ang Estonian vlogger na ito na si Siim Rusipu, 34 years old. Nitong January 15 sa isang joint operation, inaresto ng BI Intelligence Operatives, Anti-Terrorist Group, Philippine National Police at opisyal ng Barangay Cantil-E ang vlogger sa Dumaguete City, Negros Oriental. Ayon sa Bureau of Immigration, kabilang sa mga reklamo dito ay ang harassment, unauthorized filming sa mga menor de edad at kababaihan, offensive remarks at content na pambabastos sa mga Pilipino kahit na ito mismo ay may asawang Pinay. Halimbawa na lamang nito ay nang tawagin ni Rusipu na mukhang unggoy ang mga nakakasalamuhan nitong Pinoy na nakatingin sa kanya. Then the guys, they look so monkeys sometimes. Like so monkey face. And when they're staring at me also, it's like this. Mismong lungsod ng Dumaguete City ang naglabas ng resolusyon sa pag-aresto sa vlogger. Dahil dito, napareaksi na maraming Pinoy sa vlogger na tinawag na ito na Vitaly Successor. Magkaibang tao pero parehong kaso. Marami ring netizens ang natuwa sa aksyon ng Bureau of Immigration para sa mga dayuhan na patuloy na nangaharas at nambabastos ng mga Pilipino habang nananatili sila dito sa ating bansa. Matapos maaresto, humingi ng paumanhin ng naturang vlogger sa naging asal nito. Samantala, nagbabala naman ang BI sa posibleng sapiti ng mga banyagang content creator na gagayahin ang naging asal ni Rusipu at ni Vitaly. Idineklara na ring persona non grata sa Dumaguete City si Rusipu. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na kwento, matinding lungkot at pagluluksa ang dulot ng isang aksidente sa Spain matapos madiril at magbanggaan ang dalawang tren na ikinasawi na hindi bababa sa 40 katao. Ang mga pangyayari tinutukan ni Mili Borja.
Hindi bababa sa 40 katao ang nasawi matapos maderil at bumangga ang isang high-speed train sa kasalubong na tren sa Timog Espanya noong Linggo ng gabi sa itinuturing na isa sa pinakamalubhang insidente sa riles sa Europa sa loob ng 80 years. Ayon sa otoridad, nangyari ang aksidente malapit sa Adamo sa probinsya ng Cordoba, humigit kumulang 360 kilometers sa timog ng Madrid. 12 ang isinugod sa intensive care unit habang patuloy ang operasyon sa paghahanap sa mga nawawala. Inihayag ng mga investigador na posibleng may depektong koneksyon sa riles na naging dahilan ng pagderail ng train. Nakita umano ang nabasag na rail joint na lumikha ng puwang sa riles na lumaki habang may mga tren na dumadaan. Sa pagsasalaysay ng isa sa mga nakaligtas, sinabi ni Ana Garcia Arana, 26 years old, na tumagilid ang tren bago biglang dumilim at mga sigaw na lamang ang kanyang narinig. Duguan umano siyang inilabas ng kapwa pasahero mula sa wasak na bagon habang ang kanyang buntis na kapatid ay iniligtas ng mga bombero. Umabot na sa 43 ang naiulat na nawawalang tao sa iba't ibang rehiyon kabilang ang Madrid, Malaga, Cordoba, Seville at Huelva. Nahirapan ang mga rescue team sa operasyon dahil nasa bulubunduking lugar ang pinangyarihan ng banggaan na may isang makitid na kalsada lamang. Ayon sa Spanish Red Cross, naantala ang pagdating ng mga ambulansya at heavy equipment na kailangan upang maiangat ang mga naipit na bagon. Dahil sa trahedya, kinansela ni Prime Minister Pedro Sanchez ang kanyang biyahe sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland, habang personal na mga binisita ni Transport Minister Oscar Puente ang lugar na aksidente. Ipinakita sa drone footage ng pulisya na huminto ang dalawang tren sa magkahiwalay na layong halos 500 meters. Wasak ang ilang bagon at may isang locomotive na halos nadurog. Ayon sa Renfe, ang unang tren ay bumabiyahe mula Malaga patungong Madrid sa bilis ng 110 km per hour nang mag-derail. Makalipas ang may 20 seconds, bumangga naman ang ikalawang tren sa papuntang Huelva na tumatakbo ng 200 km per hour, maaring sa mga bagon o sa mga nahulog na debris sa riles. Ito na ang pinakamalubhang aksidente sa riles sa Espanya mula pa noong 2013 na may 80 kataong nasawi sa isang train derailment sa Santiago de Compostela. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad habang nagbukas na rin ang DNA Identification Center para sa mga kamag-anak ng mga biktima. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang kwento, Viva at Tisa. Yan na lamang ang pabirong hirit ng netizens matapos mag-viral ang isang video na hinagisan si Miss Universe 2015 third runner-up at Tisa Manalo ng tela sa kalagitnaan ng isang parada na parabang traslasyon lamang ang peg. Ang beauty queen nabigla din sa mga nangyari. Kung ano yan, panoorin sa report ni James Galangue. Good vibes ang hatid online ng video ng reigning Miss Universe 2025 third runner-up Maria Atisa Manalo habang nasa isang grand parade sa Navotas City. Yan ay dahil sa kalagitnaan kasi ng parada ay may biglang nagbato sa beauty queen ng damit na parabang eksena tuwing traslasyon. Makikita sa video ang pagkagulat ng Reyna at sumagot din ng pabirong pagpahid sa kanyang braso na kalaunay nagpapapirma lang pala ng damit. Kaya naman napaka-caption na lamang si Atisa na bakit nga naman daw siya hinahagisan ng damit o panyo na parabang siya ang sentro ng okasyon. Ngunit hindi lang yan dahil may pa-special shoutout pa si Atisa dahil bukod sa damit, abay, meron pa raw naghagis ng timba. Habang humingi naman ito na paumanhin sa mga taong tinamaan sa ulo ng mga pinamimigay nilang candies. Pabirong hirit naman ng netizens, tila may hangover pa ang mga tao sa traslasyon at inakalaro umanong Nazarena si Atisa dahil sa suot nitong pulang gown. At sa iba pang banda, nakakuha din ng video ang isa namang fur baby ang balak ding ibigay sa beauty queen. Samantala, ito'y naganap kasabay ng pagdiriwang ng 180 taong anibersaryo ng Navotas City. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, nagkaroon ng fanboy moment ang aktor na si Dennis Trillo habang nagbabakasyon sa Amerika kasama ang kanyang pamilya. Ang Kapuso star, na-meet kasi ang rapper-singer na si Anderson .Paak. Ang fanboy moment ni Dennis sa showbiz report na ito. Thank you so much. That's right!
Yay! Thank you. Iyan ang fanboy moment ng aktor na si Dennis Trillo nang ma-meet ang American rapper-singer na si Anderson .Paak. Kasalukuyan kasing nagbabakasyon sa US ang Kapuso star kasama ang kanyang misis na si Jeneline Mercado at kanilang baby girl na si Dylan. Kwento ng Greenbone star, noong unay nahihiya raw talaga siya magpa-picture, but special thanks sa kanyang asawang naglakas loob na lumapit sa mga awit. Ilan nga sa mga pinasikat na kanta ng Grammy-winning artist ay Bubblin', Calm Down, at syempre ang kanilang An Evening with Slick Sonic album ni Bruno Mars, laman ng ilang hits gaya ng Leave the Door Open at Smokin' Out the Window. Habang nakakolab din ito ang ilang K-pop stars gaya ni na G-Dragon para sa Too Bad at BTS leader na si RM para naman sa Still Life. Pero bukod sa music, sumabak na nga rin si Anderson .Paak sa pagdidirect ng pelikula sa K-Pops na mapapanood sa Amerika sa Pebrero. Para sa DZRH TV, ito po ng Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan, gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending, and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.